Kabanata 22, Pagkulong at kamatayan ni Juan. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 11 versikulo 1 hanggang 11, Mateo Kapitulo 14 versikulo 1 hanggang 11, Marcos Kapitulo 6 versikulo 17 hanggang 28, Lucas Kapitulo 7 versikulo 19 hanggang 28. Si Juan Bautista ang nauna sa pagpapahayag ng kaharian ni Kristo, at siya rin ang una sa pagdurusa. Mula sa malayang hangin ng ilang at sa napakaraming tao na sumasampalataya sa kanyang mga salita, siya ngayon ay nakakulong sa mga dingding ng isang selda ng piitan. Siya ay naging isang bilanggo sa kuta ni Herodes Antipas. Sa teritoryo sa silangan ng Jordan, na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Antipas, ang karamihan sa ministeryo ni Juan ay ginugol. Si Herodes mismo ay nakinig sa pangangaral ng Baptist. Ang masungit na hari ay nanginig sa ilalim ng tawag sa pagsisisi. Si Herodes ay natakot kay Juan, sa pagkaalam na siya ay isang taong matuwid at isang banal, at nang marinig niya siya, ay gumawa siya ng maraming bagay, at pinakinggan siya ng may kagalakan. Si Juan ay humarap sa kanya ng tapat, tinuligsa ang kanyang masasamang alyansa kay Herodias, ang asawa ng kanyang kapatid. Sa isang panahon ay mahinang hinanggad ni Herodes na putulin ang tanikala ng pagnanasa na nakagapos sa kanya, ngunit si Herodias ay nagpatali sa kanya ng higit na matatag sa kanyang mga pagpapagal, at nakahanap ng paghihiganti sa Bautista sa pamamagitan ng paghikayat kay Herodes na ipasok siya sa bilangguan. Ang buhay ni Juan ay isang aktibong paggawa, at ang kadiliman at kawalan ng pagkilos ng kanyang buhay sa bilangguan ay nagpabigat sa kanya. Sa paglipas ng linggo, walang pagbabago, ang kawalan ng pag-asa at pagdududa ay gumagapang sa kanya. Hindi siya pinabayaan ng kanyang mga alagad. Pinahintulutan silang makapasok sa bilangguan, at dinala nila sa kanya ang balita ng mga gawa ni Jesus, at sinabi kung paano dumagsa ang mga tao sa kanya. Ngunit kinwestiyon nila kung bakit, kung ang bagong gurong ito ay ang Mesiyas, wala siyang ginawa para mapalaya si Juan. Paano niya pinahihintulutan ang kanyang tapat na tagapagbalita na pagkaitan ng kalayaan at marahil ng buhay? Ang mga tanong na ito ay walang epekto. Iminungkahi kay Juan ang mga pagdududa na kung hindi man ay hindi sana lumitaw. Si Satanas ay nagalak na marinig ang mga salita ng mga disipulong ito, at makita kung paano nila nasugatan ang kaluluwa ng mensahero ng Panginoon. O, gaano kadalas ang mga nag-iisip na ang kanilang mga sarili ay mga kaibigan ng isang mabuting tao, at nasabik na ipakita ang kanilang katapatan sa kanya, ay nagpapatunay na siya ang kanyang pinakamapanganib na mga kaaway. Gaano kadalas, sa halip na palakasin ang kanyang pananampalataya, ang kanilang mga salita ay nakapanlulungo at nasisiraan ng loob. Tulad ng mga alagad ng tagapagligtas, hindi naunawaan ni Juan Bautista ang kalikasan ng kaharian ni Kristo. Inaasahan niyang si Jesus ang uupo sa trono ni David, at sa paglipas ng panahon, at ang tagapagligtas ay hindi nag-angkin ng makaharing awtoridad, si Juan ay nataranta at nabagabag. Ipinahayag niya sa mga tao na upang may handa ang daan sa harapan ng Panginoon, ang propesya ni Isaias ay kailangang matupad, ang mga bundok at mga burol ay dapat ibaba, ang baluktot na tuwid, at ang mga baluktot na lugar ay patagin. Hinanap niya ang matataas na lugar ng pagmamataas at kapangyarihan ng tao na ibagsak. Itinuro niya ang Mesiyas bilang ang isa na ang pamaypay ay nasa kanyang kamay, at siyang lubusang maglilinis ng kanyang sahig, na magtitipon ng trigo sa kanyang kamalig, at susunugan ang ipa sa apoy na hindi mapapatay. Tulad ng propetang si Elias, kung saan ang espiritu at kapangyarihan ay napunta siya sa Israel, siya ay naghintay para sa Panginoon na ihayag ang kanyang sarili bilang isang Diyos na tumutugon sa pamamagitan ng apoy. Sa kanyang misyon ang Bautista ay tumayo bilang isang walang takot na tagapagsawi ng kasamaan, kapwa sa matataas na lugar at sa mababa. Siya ay naglakas loob na harapin si Haring Herodes na may payak na pagsaway sa kasalanan. Hindi niya ibinilang na mahal ang kanyang buhay sa kanyang sarili, upang matupad niya ang kanyang itinakdang gawain. At ngayon mula sa kanyang piitan ay binantayan niya ang leon ng tribo ni Juda upang ibagsak ang kapalaluan ng maniniil, at iligtas ang dukha at siya na sumisigaw. Ngunit si Jesus ay tila nasisiyahan sa kanyang sarili sa pagtitipon ng mga disipulo tungkol sa kanya, at pagpapagaling at pagtuturo sa mga tao. Siya ay kumakain sa mga mesa ng mga maniningil ng buwis, habang araw-araw ang Romanong pamatok ay mas mabigat sa Israel, habang si Haring Herodes at ang kanyang hamak na kaibigan ay gumagawa ng kanilang kalooban,
at ang mga daing ng mga dukha at pagdurusa ay umaakyat sa langit. Para sa disyerto na propeta ang lahat ng ito ay tila isang misteryo na hindi niya maarak. May mga oras na ang mga bulong ng mga demonyo ay nagpahirap sa kanyang espiritu, at ang anino ng isang kakilakilabot na takot ay gumapang sa kanya. Hindi pa kaya lumitaw ang matagal ng inaasam na tagapagligtas? Kung gayon ano ang ibig sabihin ng mensahe na siya mismo ang napilitang dalhin? Si John ay labis na nadismaya sa resulta ng kanyang misyon. Inaasahan niya na ang mensahe mula sa Diyos ay magkakaroon ng parehong epekto gaya ng kapag binasa ang kautusan noong mga araw ni Josias at ni Ezra, Ikalawang Kronika Kapitulo 34, Nehemyas Kapitulo 8, Siyam, na magkakaroon ng isang malalim na gawain ng pagsisisi at pagbabalik sa Panginoon. Para sa tagumpay ng misyong ito ang kanyang buong buhay ay isinakripisyo. Naging walang kabuluhan ba ito? Nabagabag si Juan nang makitang sa pamamagitan ng pag-ibig sa kanya, ang kanyang sariling mga alagad ay pinahahalagahan ang kawalan ng pananampalataya tungkol kay Jesus. Naging walang bunga ba ang kanyang trabaho para sa kanila? Siya ba ay naging hindi tapat sa kanyang misyon, na siya ngayon ay naputol sa paggawa? Kung ang ipinangakong tagapagligtas ay nagpakita, at si Juan ay natagpo ang tapat sa kanyang pagkatawag, hindi ba ngayon ay ibagsak ni Jesus ang kapangyarihan ng maniniil, at palayain ang kanyang tagapagbalita? Ngunit hindi isinuko ng Baptist ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Ang alaala ng tinig mula sa langit at ng pababang kalapati, ang walang bahid na kadalisayan ni Jesus, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na naroon kay Juan nang siya ay dumating sa presensya ng tagapagligtas, at ang patuto ng mga banal na kasulatan ng propeta, lahat ay saksi na si Jesus ng Nazareth ay ang ipinangako. Hindi tinalakay ni John ang kanyang mga pagdududa at pagkabalisa sa kanyang mga kasama. Nagpasya siyang magpadala ng mensahe ng pagtatanong kay Jesus. Ito ay ipinagkatiwala niya sa dalawa sa kanyang mga disipulo. Umaasa na ang isang pakikipanayam sa tagapagligtas ay magpapatibay sa kanilang pananampalataya, at magdudulot ng katiyakan sa kanilang mga kapatid. At inasam niya ang ilang salita mula kay Kristo na direktang binigkas para sa kanyang sarili. Lumapit ang mga disipulo kay Jesus kasama ang kanilang mensahe, "Ikaw ba ang pari rito? O maghihintay pa ba kami ng iba?" Gaano kaikli ang panahon mula noong itinuro ng Baptist si Jesus, at ipinahayag, "Masdan ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya nga, ang susunod sa akin ay higit na mabuti kaysa sa akin." Juan Kapitulo 1 versikulo 29-27. At ngayon ang tanong, ikaw ba ang pari rito? Ito ay napakapait at nakakabigo sa kalikasan ng tao. Kung si Juan, ang tapat na tagapagpauna, ay hindi naunawaan ang misyon ni Kristo, ano ang maaaring asahan mula sa mga taong naghahanap sa sarili? Hindi kaagad sinagot ng tagapagligtas ang tanong ng mga disipulo. Habang sila ay nakatayo na nagtataka sa kanyang katahimikan, ang mga may sakit at nagdadalamati ay lumalapit sa kanya upang pagalingin. Ang mga bulag ay nangangapa sa gitna ng karamihan, ang mga may sakit sa lahat ng uri, ang ilan ay humihimok ng kanilang sariling lakad, ang ilan ay dinadala ng kanilang mga kaibigan, ay sabik na pumipilit sa presensya ni Jesus. Ang tinig ng makapangyarihang manggagamot ay tumagos sa bingi. Isang salita, isang dampi ng kanyang kamay, ang nagbukas ng mga bulag na mata upang makita ang liwanag ng araw, ang mga tanawin ng kalikasan, ang mga mukha ng mga kaibigan, at ang mukha ng tagapagligtas. Sinaway ni Jesus ang sakit at pinaalis ang lagnat. Ang kanyang tinig ay umabot sa mga tainga ng namamatay, at sila ay bumangon sa kalusugan at sigla. Ang mga paralisadong demonyo ay sumunod sa kanyang salita, iniwan sila ng kanilang kabaliwan, at sinamba nila siya. Habang pinagaling niya ang kanilang mga karamdaman, tinuruan niya ang mga tao. Ang mga mahihirap na magsasaka at manggagawa, na iniiwasan ng mga rabay bilang marumi, ay nagtipon malapit sa kanya, at sinabi niya sa kanila ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Kaya't lumipas ang araw, nakita at narinig ng mga alagad ni Juan ang lahat. Sa wakas ay tinawag sila ni Jesus sa kanya, at inutusan silang pumunta at sabihin kay Juan kung ano ang kanilang nasaksihan, at idinagdag, "Mapalad siya, ang sinumang hindi makasumpong ng anumang dahilan ng pagkatisod sa akin." Lucas Kapitulo 7 versikulo 23, R.V. Ang katibayan ng kanyang pagka-Diyos ay nakita sa pagbagay nito sa mga pangangailangan ng naghihirap na sangkatauhan.
Ang kanyang kaluwalhatian ay ipinakita sa kanyang pagpapakababa sa ating mababang kalagayan. Ang mga alagad ay nagdala ng mensahe, at ito ay sapat na. Naalala ni Juan ang propesya tungkol sa Mesiyas, pinahirin ako ng Panginoon upang mang-aral ng mabuting balita sa maamo, kanyang sinugo ako upang balutin ang mga bagbag na puso, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag, at ang pagbubukas ng bilangguan sa mga nanggagapos, upang ipahayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon. Isayas Kapitulo 61 versikulo 1, 2. Hindi lamang ipinahayag ng mga gawa ni Kristo na siya ang Mesiyas, ngunit ipinakita kung paano itatatag ang kanyang kaharian. Nabuksan kay Juan ang parehong katotohanan na dumating kay Elias sa disyerto, nang hinapak ng isang malaki at malakas na hangin ang mga bundok, at pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin, at pagkatapos ng hangin ay isang lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol, at pagkatapos ng lindol ay isang apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy, at pagkatapos ng apoy, ang Diyos ay nakipag-usap sa propeta sa pamamagitan ng isang mahinang tinig. Unang Hari Kapitulo 19 versikulo 11, 12. Kaya't dapat gawin ni Jesus ang kanyang gawain, hindi sa sagupaan ng mga armas at pagbaligtad ng mga trono at kaharian, kundi sa pamamagitan ng pagsasalita sa puso ng mga tao sa pamamagitan ng buhay ng awa at pagsasakripisyo sa sarili. Ang prinsipyo ng sariling buhay ng Baptist ng pag-aalis sa sarili ay ang prinsipyo ng kaharian ng Mesiyas. Alam na alam ni Juan kung gaano kakaiba ang lahat ng ito sa mga prinsipyo at pag-asa ng mga pinuno sa Israel. Ang para sa kanya ay nakakumbinsi na katibayan ng pagka-Diyos ni Kristo ay hindi magiging katibayan sa kanila. Sila ay naghahanap ng isang Mesiyas na hindi ipinangako. Nakita ni Juan na ang misyon ng tagapagligtas ay maaaring manalo sa kanila lamang ng puot at paghatol. Siya, ang nangunguna, ay umiinom lamang ng saro na dapat ibuhos ni Kristo mismo sa mga latak nito. Ang mga salita ng tagapagligtas, mapalad siya, ang sinumang hindi makasumpong ng anumang dahilan ng pagkatisod sa akin, ay isang malumanay na pagsaway kay Juan. Hindi ito nawala sa kanya. Sa mas malinaw na pag-unawa ngayon sa likas na katangian ng misyon ni Kristo, ibinigay niya ang kanyang sarili sa Diyos para sa buhay o para sa kamatayan, bilang pinakamahusay na magsilbi sa kapakanan ng layunin na kanyang minamahal. Nang makaalis na ang mga sugo, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Ang puso ng tagapagligtas ay lumabas sa pakikiramay sa tapat na saksi na ngayon ay nakabaon sa piitan ni Herodes. Hindi niya iiwanan ang mga tao upang ipalagay na pinabayaan ng Diyos si Juan, o ang kanyang pananampalataya ay nabigo sa araw ng pagsubok. Ano ang nilabas ninyo sa ilang upang makita? Sabi niya, isang tambo na inalag ng hangin. Ang matataas na tambo na tumubo sa tabi ng Jordan, na nakayuko sa harap ng bawat simoy ng hangin, ay angkop na mga kinatawan ng mga rabay na tumayo bilang mga kritiko at mga hukom ng misyon ng Baptist. Naimpluwensyahan sila ng mga hangin ng popular na opinyon. Hindi nila ipagpakumbaba ang kanilang mga sarili upang tanggapin ang nakakasindak sa pusong mensahe ng Bautista, ngunit sa takot sa mga tao ay hindi sila nang ahas na hayagang salungatin ang kanyang gawain. Ngunit ang mensahero ng Diyos ay walang ganoong kitikot-takot na espiritu. Ang maraming tao na natipon tungkol kay Kristo ay naging mga saksi sa gawain ni Juan. Narinig nila ang kanyang walang takot na pagsaway sa kasalanan. Sa mga makasariling pariso, mga saserdoteng seduso, si Haring Herodes at ang kanyang hukuman, mga prinsipe at kawal, mga maniningil ng buwis at mga magsasaka, si Juan ay nagsalita ng may pantay na kaliwanagan. Siya ay hindi nanginginig na tambo, na nililipad ng hangin ng papuri o pagtatangi ng tao. Sa bilangguan siya ay pareho sa kanyang katapatan sa Diyos at sa kanyang kasigasigan para sa katwiran gaya noong ipinang-aral niya ang mensahe ng Diyos sa ilang. Sa kanyang katapatan sa prinsipyo siya ay matatag bilang isang bato. Nagpatuloy si Jesus, ngunit ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang lalaking nakadamit ng malambot na damit. Masdan, sila na napakarilag na nakadamit, at namumuhay ng mahinhin, ay nasa looban ng mga hari. Si Juan ay tinawag upang sawayin ang mga kasalanan at pagmamalabos ng kanyang panahon, at ang kanyang payak na pananamit at mapagtanggi sa sarili na buhay ay naaayon sa katangian ng kanyang misyon. Ang mayayamang kasuotan at ang mga karangyaan ng buhay na ito ay hindi bahagi ng mga lingkod ng Diyos, kundi ng mga naninirahan, sa mga korte ng mga hari,
ang mga tagapamahala ng sanlibutang ito, kung saan nauukol ang kapangyarihan at kayamanan nito. Nais ni Jesus na ituon ang pansin sa kaibahan ng pananamit ni Juan, at nang isinusuot ng mga saserdote at mga pinuno. Ang mga opisyal na ito ay nagsuot ng mayayamang damit at mamahaling palamuti. Gustong-gusto nila ang pagpapakita, at umaasa na masilaw ang mga tao, at sa gayon ay nag-uutos ng higit na pagsasaalang-alang. Sila ay higit na nananabik na makamit ang paghanga ng mga tao kaysa sa pagtatamo ng kadalisayan ng puso na magtamo ng pagsang-ayon ng Diyos. Sa gayon ay ipinahayag nila na ang kanilang katapatan ay hindi ibinigay sa Diyos, kundi sa kaharian ng mundong ito. Ngunit sabi ni Jesus, nilabas ninyo upang makita. Isang propeta. Oo, sinasabi ko sa inyo, at higit pa sa isang propeta. Sapagkat ito siya, kung kanino nasusulat, narito, aking sinusugo ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, na maghahanda ng iyong daan sa harap mo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak ng mga babae ay walang bumangon na lalong dakila kay Juan Bautista. Sa anunsyo kay Zacarias bago ipanganak si Juan, ipinahayag ng anghel, siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Lucas Kapitulo 1 Versikulo 15. Sa pagtatansya ng langit, ano ang bumubuo sa kadakilaan? Hindi yaong itinuturing ng mundo na kadakilaan, hindi kayamanan, o ranggo, o marangal na pinagmulan, o mga intelektuwal na kaloob, sa kanilang sarili na isinasaalang-alang. Kung ang intelektual na kadakilaan, bukod sa anumang mas mataas na pagsasaalang-alang, ay karapat-dapat parangalan, kung gayon ang ating pagpupugay ay dahil kay Satanas, na ang intelektual na kapangyarihan ay walang sinumang nakapantay kailanman. Ngunit kapag binaluktot sa paglilingkod sa sarili, mas malaki ang regalo, mas malaking sumpa ito. Ito ay moral na halaga na pinahahalagahan ng Diyos. Ang pag-ibig at kadalisayan ay ang mga katangiang higit na pinapahalagahan niya. Si Juan ay dakila sa paningin ng Panginoon, sa harap ng mga mensahero mula sa Sanhedrin, sa harap ng mga tao, at sa harap ng sarili niyang mga alagad, ay umiwas siya sa paghahanap ng karangalan para sa kanyang sarili, ngunit itinuro ang lahat kay Jesus bilang ang ipinangako. Ang kanyang di makasariling kagalakan sa ministeryo ni Kristo ay nagpapakita ng pinakamataas na uri ng maharlika na nahayag sa tao. Ang patuto na ibinigay tungkol sa kanya pagkatapos ng kanyang kamatayan, ng mga nakarinig ng kanyang patuto kay Jesus, ay, si Juan ay hindi gumawa ng himala, ngunit ang lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Juan Kapitulo 10 Versikulo 41. Hindi ipinagkaloob kay Juan na tumawag ng apoy mula sa langit, o bumuhay ng mga patay, tulad ng ginawa ni Elias, ni gumamit ng tungkod ng kapangyarihan ni Moises sa pangalan ng Diyos. Siya ay isinugo upang ibalita ang pagdating ng tagapagligtas, at tumawag sa mga tao na maghanda para sa kanyang pagdating. Gayon na lamang ang katapatan niyang ginampanan ng kanyang misyon, na habang inaalala ng mga tao ang itinuro niya sa kanila tungkol kay Jesus, masasabi nilang, lahat ng sinabi ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Ang gayong patuto kay Kristo ay tinatawag na bawat disipulo ng guro. Bilang tagapagbalita ng Mesiyas, si Juan ay, higit pa sa isang propeta. Sapagkat habang ang mga propeta ay nakita mula sa malayo ang pagdating ni Kristo, kay Juan ay ibinigay upang makita siya, upang marinig ang patuto mula sa langit sa kanyang pagiging Mesiyas, at iharap siya sa Israel bilang sinugo ng Diyos. Ngunit sinabi ni Jesus, siya na pinakamaliit sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. Ang propetang si Juan ang nag-uugnay sa dalawang dispensasayon. Bilang kinatawan ng Diyos ay tumayo siya upang ipakita ang kaugnayan ng batas at ng mga propeta sa dispensasyong Kristiyano. Siya ang mas mababang liwanag, na susundan ng mas dakila. Ang isipan ni Juan ay naliwanagan ng banal na espiritu, upang makapagbigay siya ng liwanag sa kanyang mga tao, ngunit walang ibang liwanag kailanman na sumikat o kailanman magliliwanag ng napakalinaw sa nahulog na tao gaya ng nagmumula sa turo at halimbawa ni Jesus. Si Kristo at ang kanyang misyon ay malabong naunawaan bilang inilalarawan sa mga malabong sakripisyo. Maging si Juan ay hindi pa lubos na nauunawaan ang hinaharap, ang walang kamatayang buhay sa pamamagitan ng tagapagligtas. Bukod sa kagalakan na natagpuan ni John sa kanyang misyon, ang kanyang buhay ay kalungkutan. Ang kanyang boses ay bihirang marinig maliban sa ilang. Siya ay isang malungkot na pulutong.
At hindi siya pinahintulutang makita ang resulta ng kanyang sariling mga pagpapagal. Hindi niya pribilehiyo na makasama si Kristo at masaksihan ang pagpapakita ng banal na kapangyarihan na dumalo sa mas malaking liwanag. Hindi para sa kanya na makita ang bulag na muling makakita, ang may sakit ay gumaling, at ang mga patay ay muling nabuhay. Hindi niya nakita ang liwanag na sumikat sa bawat salita ni Kristo, na nagbubuhos ng kaluwalhatian sa mga pangako ng propesya. Ang pinakamababang alagad na nakakita ng mga makapangyarihang gawa ni Kristo at nakarinig ng kanyang mga salita ay sa ganitong diwa ay higit na may mataas na pribilehiyo kaysa kay Juan Bautista, at sa makatuwid ay sinasabing mas dakila kaysa sa kanya. Sa pamamagitan ng napakaraming tao na nakinig sa pangangaral ni Juan, ang kanyang katanyagan ay lumaganap sa buong lupain. Isang malalim na interes ang nadama sa resulta ng kanyang pagkakulong. Ngunit ang kanyang walang kapintasang buhay, at ang malakas na damdamin ng publiko sa kanyang pabor, ay humantong sa paniniwala na walang marahas na hakbang na gagawin laban sa kanya. Naniwala si Herodes na si Juan ay isang propeta ng Diyos, at lubos niyang nilayon na palayain siya. Ngunit naantala niya ang kanyang layunin dahil sa takot kay Herodias. Alam ni Herodias na sa pamamagitan ng direktang mga hakbang ay hindi niya kailanman makukuha ang pagpayag ni Herodes sa pagkamatay ni Juan, at nagpasya siyang tuparin ang kanyang layunin sa pamamagitan ng pagkona. Sa kaarawan ng hari, isang libangan ang ibibigay sa mga opisyal ng estado at mga maharlika ng hukuman. Magkakaroon ng piging at paglalasing. Sa gayon si Herodes ay maaalis sa kanyang pag-iingat, at pagkatapos ay maimpluwensyahan ayon sa kanyang kalooban. Nang dumating ang dakilang araw, at ang hari kasama ang kanyang mga Panginoon ay nagpipiesta at umiinom, ipinadala ni Herodias ang kanyang anak na babae sa bulwagan ng piging upang sumayaw para sa libangan ng mga panauhin. Si Salome ay nasa kauna-unahang pamumula ng pagkababae, at ang kanyang kaakit-akit na kagandahan ay bumihag sa mga pandama ng mga maharlikang nagsasaya. Hindi nakaugalian para sa mga babae ng korte na humarap sa mga kasiyahang ito, at isang nakakapuri na papuri ang iginawad kay Herodes nang sumayaw ang anak na babae ng mga pari at prinsipe ng Israel para sa kasiyahan ng kanyang mga panauhin. Natulala ang hari sa alak. Nanag ang pagnanasa, at ang katwiran ay naalis sa trono. Tanging ang bulwagan ng kasiyahan ang kanyang nakita, kasama ang mga masayang panauhin nito, ang hapagkainan, ang kumikinang na alak at ang mga kumikislap na ilaw, at ang batang babae na sumasayaw sa harap niya. Sa kawalang ingat ng sandali, ninanais niyang gumawa ng ilang pagpapakita na magpapadakila sa kanya sa harap ng mga dakilang tao sa kanyang kaharian. Sa pamamagitan ng isang panunumpa, ipinangako niya na ibibigay sa anak ni Herodias ang anumang hingin nito, kahit na sa kalahati ng kanyang kaharian. Binilisan ni Salome ang kanyang ina, upang malaman kung ano ang dapat niyang itanong. Nakahanda na ang sagot, ang ulo ni Juan Bautista. Hindi alam ni Salome ang pagkauhaw sa paghihiganti sa puso ng kanyang ina, at umiwas siya sa paglalahad ng kahilingan, ngunit nanag ang determinasyon ni Herodias. Bumalik ang dalaga na may dalang kakilakilabot na pakiusap, ibig kong ibigay mo sa akin kaagad sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Marcos Kapitulo 6 versikulo 25, or v. Si Herodes ay namangha at nataranta. Ang magulo na kasayahan ay tumigil, at isang nakakatakot na katahimikan ang namayani sa tagpo ng pagsasaya. Ang hari ay natakot sa pag-iisip na kitilin ang buhay ni Juan. Ngunit ang kanyang salita ay ipinangako, at ayaw niyang magmukhang pabago-bago o padalos-dalos. Ang panunumpa ay ginawa bilang parangal sa kanyang mga panauhin, at kung ang isa sa kanila ay nag-alay ng isang salita laban sa katuparan ng kanyang pangako, malugod niyang iniligtas ang propeta. Binigyan niya sila ng pagkakataong magsalita para sa bilanggo. Naglakbay sila ng malalayong distansya upang marinig ang pangangaral ni Juan, at alam nila na siya ay isang taong walang krimen, at isang lingkod ng Diyos. Ngunit kahit nabigla sa hiling ng dalaga, masyado silang nabigla upang magsalungat. Walang tinig na itinaas upang iligtas ang buhay ng sugol ng langit. Ang mga lalaking ito ay may mataas na posisyon ng pagtitiwala sa bansa, at sa kanila ay nakapatong ang mga mabibigat na responsibilidad, gayon may ibinigay nila ang kanilang mga sarili sa piging at paglalasing hanggang sa mawalan ng pakiramdam. Ang kanilang mga ulo ay nabaling sa nakatutuwang eksena ng musika at sayawan, at ang budi ay natutulog.
Sa pamamagitan ng kanilang pananahimik ay binigkas nila ang hatol ng kamatayan sa propeta ng Diyos upang bigyang kasiyahan ang paghihiganti ng isang inabandunang babae. Naghintay si Herodes ng walang kabuluhan upang palayain sa kanyang sumpa, pagkatapos ay nag-aatubili siyang nag-utos na patayin ang propeta. Hindi nagtagal ay dinala ang ulo ni Juan sa harap ng hari at ng kanyang mga panauhin. Walang hanggang natataka ng mga labi na matapat na nagbabala kay Herodes na talikuran ang kanyang buhay sa kasalanan. Hindi na maririnig ang tinig na iyon na nananawagan sa mga tao na magsisi. Ang mga pagsasaya ng isang gabi ay nagbuwis ng buhay ng isa sa pinakadakila sa mga propeta. Gaano kadalas na ang buhay ng mga inosente ay isinakripisyo sa pamamagitan ng kawalan ng pagpipigil ng mga dapat sana ay tagapag-alaga ng katarungan. Siya na naglalagay ng nakalalasing na kopa sa kanyang mga labi ay ginagawang responsable ang kanyang sarili sa lahat ng kawalang katarungan na maaari niyang gawin sa ilalim ng kapangyarihan nito. Sa pamamagitan ng pagpapahina ng kanyang mga pandama, ginagawa niyang imposible para sa kanya na mahinahon ang paghatol o magkaroon ng malinaw na pangunawa sa tama at mali. Binuksan niya ang daan para si Satanas ay gumawa sa pamamagitan niya sa pang-aapi at pagsira sa mga inosente. Ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay nagngangalit, at sinumang nalinlang sa pamamagitan nito ay hindi pantas. Kawikaan Kapitulo 20 Versikulo 1. Kaya nga, ang kahatulan ay tumatalikod, at siyang humihiwalay sa kasamaan ay ginagawang huli ang kanyang sarili. Isayas Kapitulo 59 Versikulo 14-15. Yaong mga may jurisdiction sa buhay ng kanilang mga kapwa-tao ay dapat ituring na nagkasala ng isang krimen kapag sila ay sumuko sa kawalan ng pagpipigil. Lahat ng nagpapatupad ng mga batas ay dapat maging mambabatas. Dapat silang maging mga lalaking may pagpipigil sa sarili. Kailangan nilang magkaroon ng ganap na utos ng kanilang pisikal, mental, at moral na kapangyarihan, upang sila ay magkaroon ng sigla ng talino, at isang mataas na pakiramdam ng katarungan. Ang ulo ni Juan Bautista ay dinala kay Herodias, na tinanggap ito ng may napakasamang kasiyahan. Siya ay nagbunyi sa kanyang paghihiganti, at nambobola ang kanyang sarili na ang budi ni Herodes ay hindi na magugulo. Ngunit walang kaligayahan ang nagbunga sa kanya mula sa kanyang kasalanan. Ang kanyang pangalan ay naging tanyag at kinasusuklaman, samantalang si Herodes ay higit na pinahirapan ng pagsisisi kaysa sa mga babala ng propeta. Ang impluwensya ng mga turo ni Juan ay hindi napatahimik, ito ay palawigan sa bawat henerasyon hanggang sa pagsasara ng panahon. Ang kasalanan ni Herodes ay nauna pa sa kanya. Siya ay patuloy na naghahanap upang makahanap ng kaluwagan mula sa mga akusasyon ng isang nagkasalang budi. Hindi natitinag ang tiwala niya kay Juan. Habang inaalala niya ang kanyang buhay ng pagtanggi sa sarili, ang kanyang solemn na, time na panawagan, ang kanyang mabuting paghatol sa payo, at pagkatapos ay naalala kung paano siya namatay, si Herodes ay hindi nakasumpong ng kapahingahan. Nakikibahagi sa mga gawain ng estado na tumatanggap ng mga parangal mula sa mga tao, siya ay may nakangiting mukha at marangal na min, habang siya ay nagtago ng isang balisan na puso na laging inaapi sa takot na may sumpa sa kanya. Si Herodes ay labis na humanga sa mga salita ni Juan na walang may tatago sa Diyos. Siya ay kumbinsido na ang Diyos ay naruroon sa bawat lugar na kanyang nasaksihan ang kasiyahan sa silid ng pigingan, na kanyang narinig ang utos na pugutan ng ulo si Juan, at nakita ang kagalakan ni Herodias, at ang insultong inialay nito sa pinutol na ulo ng ang kanyang pasaway. At maraming mga bagay na narinig ni Herodes mula sa mga labi ng propeta ngayon ay nagsalita sa kanyang budi ng mas malinaw kaysa sa pangangaral sa ilang. Nang marinig ni Herodes ang tungkol sa mga gawa ni Kristo, siya ay lubhang nabagabag. Inisip niya na binuhay ng Diyos si Juan mula sa mga patay, at isinugaw siya na may higit pang kapangyarihan upang hatulan ang kasalanan. Siya ay palaging natatakot na ipaghiganti ni Juan ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng paghatol sa kanya at sa kanyang sambahayan. Inaani ni Herodes ang ipinahayag ng Diyos na bunga ng isang landasin ng kasalanan, isang nanginginig na puso, at panghihina ng mga mata, at dalamhati ng pag-iisip, at ang iyong buhay ay malalagay sa pag-aalinlangan sa harap mo, at ikaw ay matatakot araw at gabi, at hindi ka magkakaroon ng katiyakan sa iyong buhay, sa umaga ay sasabihin mo, sana ay gabi na. At sa gabi ay iyong sasabihin, sana ay umaga na. Dahil sa takot ng iyong puso na iyong katakutan,
at sa paningin ng iyong mga mata na iyong makikita. Deuteronomio Kapitulo 28 versikulo 65 hanggang 67. Ang sariling pag-iisip ng makasalanan ay siyang mga tagapagsumbong, at wala ng labis na pagpapahirap kaysa sa mga tibaw ng isang nagkasalang budi, na hindi nagbibigay sa kanya ng kapahingahan araw o gabi. Para sa maraming isipan isang malalim na misteryo ang bumabalot sa kapalaran ni Juan Bautista. Kinukwestiyon nila kung bakit dapat siya ay iniwanan ng hina at mamatay sa bilangguan. Ang misteryo nitong madilim na probidensyang ito ay hindi maarok ng ating paningin ng tao, ngunit hinding-hindi nito matitinag ang ating pagtitiwala sa Diyos kapag naaalala natin na si Juan ay kabahagi lamang sa mga pagdurusa ni Kristo. Lahat ng sumusunod kay Kristo ay magsusuot ng korona ng sakripisyo. Tiyak na sila ay hindi mauunawaan ng mga makasariling tao, at gagawing marka para sa mabangis na pagsalakay ni Satanas. Ito ang prinsipyong ito ng pagsasakripisyo sa sarili na ang kanyang kaharian ay itinatag upang wasakin, at siya ay makikipagdigma laban dito saan man mahayag. Ang pagkabata, kabataan, at pagkalalaki ni Juan ay nailalarawan sa pamamagitan ng katatagan at kapangyarihang moral. Nang marinig ang kanyang tinig sa ilang na nagsasabing, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwiran ninyo ang kanyang mga landas, Mateo Kapitulo 3 versikulo 3, nangamba si Satanas para sa kaligtasan ng kanyang kaharian. Ang pagkamakasalanan ng kasalanan ay nahayag sa paraan na ang mga tao ay nanginag. Nasira ang kapangyarihan ni Satanas sa maraming nasa ilalim ng kanyang kontrol. Siya ay hindi napapagod sa kanyang pagsisikap na ilayo ang Baptist mula sa isang buhay ng walang pag-aalinlangan na pagsuko sa Diyos, ngunit siya ay nabigo. At nabigo siyang madaig si Jesus. Sa tukso sa ilang, si Satanas ay natalo, at ang kanyang galit ay labis. Ngayon ay nagpasya siyang magdala ng kalungkutan kay Kristo sa pamamagitan ng paghampas kay Juan. Ang isa na hindi niya mahikayat na magkasala ay kanyang pahihirapan. Hindi nakialam si Jesus para iligtas ang kanyang lingkod. Alam niyang dadaan ni John ang pagsubok. Masaya sana ang tagapagligtas na lumapit kay Juan, upang liwanagin ang karimlan ng piitan sa pamamagitan ng kanyang sariling presensya. Ngunit hindi niya dapat ilagay ang kanyang sarili sa mga kamay ng mga kaaway at ilagay sa panganib ang kanyang sariling misyon. Masaya sana na nailigtas niya ang kanyang tapat na lingkod. Ngunit para sa kapakanan ng libo-libo na pagkatapos ng mga taon ay kailangang pumasa mula sa bilangguan hanggang sa kamatayan, si Juan ay dapat uminom ng saro ng pagkamartir. Habang ang mga tagasunod ni Jesus ay dapat na nangungulila sa malungkot na mga selda, o mamatay sa pamamagitan ng tibak, sa sandalan, o sa mga bading, na tila pinabayaan ng Diyos at ng tao, napakagandang manatili sa kanilang mga puso ang pag-iisip na si Juan Bautista, kung kaninong katapatan si Kristo. Siya mismo ay nagpatotoo, dumaan sa katulad na karanasan. Pinahintulutan si Satanas na paikliin ang makalupang buhay ng mensahero ng Diyos, ngunit ang buhay na iyon na, natatago kasama ni Kristo sa Diyos, hindi maabot ng maninira. Kolosas Kapitulo 3 versikulo 3. Siya ay nagbunyi na siya ay nagdala ng kalungkutan kay Kristo, ngunit siya ay nabigo sa pagsakop kay Juan. Ang kamatayan mismo ay naglagay lamang sa kanya magpakailanman lampas sa kapangyarihan ng tukso. Sa digmaang ito, inihayag ni Satanas ang kanyang sariling katangian. Sa harap ng sansinukob na sumasaksi ay ipinakita niya ang kanyang pagkapuot sa Diyos at sa tao. Bagamat walang mahimalang pagliligtas na ipinagkaloob kay Juan, hindi siya pinabayaan. Siya ay laging may kasamang makalangit na mga anghel, na nagbukas sa kanya ng mga hulat tungkol kay Kristo, at ang mahalagang mga pangako ng kasulatan. Ito ang kanyang pananatili, dahil sila ang magiging pananatili ng bayan ng Diyos sa mga darating na panahon. Kay Juan Bautista, tulad ng mga sumunod sa kanya, ay binigyan ng katiyakan, narito, ako ay sumasa inyo sa lahat ng mga araw, hanggang sa wakas. Mateo Kapitulo 28 versikulo 20, R.V. Margin. Hindi kailanman pinamumunuan ng Diyos ang kanyang mga anak maliban sa kanilang pipiliin na akayin, kung makikita nila ang wakas mula sa simula, at mauunawaan ang kaluwalhatian ng layunin na kanilang tinutupad bilang mga kamanggagawa sa kanya. Hindi si Enoch, na nailipat sa langit, hindi si Elias, na umakyat sa isang karwahe ng apoy, ang mas dakila o higit na pinarangalan kaysa kay Juan Bautista, na nag-iisang namatay sa piitan. Sa inyo ay ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya,
kundi pati na rin upang magdusa alang-alang sa Kanya. Filipos Kapitulo 1 versikulo 29. At sa lahat ng mga kaloob na maibibigay ng langit sa mga tao, ang pakikasama kay Kristo sa kanyang mga pagdurusa ay ang pinakamabigat na pagtitiwala at pinakamataas na karangalan. Dito nagtatapos ang Kabanata 22. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.